Naniniwala ka ba papangit ka? Opo. Pag na, Pangit na po. pangit na, papangit pa. Naniniwala ka? Ang saklap. Zero. Talagang maano, mataas talaga. Sa bata, 120. Sir, okay. Open mo nga ate. Ate, may tatanong ako sa'yo. Bakit nasira ang ngipin mo? Lahi po talaga. Lahi. Lahi nyo nasira ang ngipin. Baka lahi nyo hindi nagsisipilyo ng ngipin araw-araw. Hindi, araw-araw nga. 3 times a day. Hindi. Ayun, oo nga. Alam ko naman toothbrush ka. Ang tanong doon, regular ba pagsisipilyo mo? Ayun, baka yun yung lahi nyo. Lahi nyo hindi nagsisipilyo ng ngipin everyday, kaya nasira. Sabi niya eh. Lahi daw nila eh. Oh, mahilig ka sa candy. Ano yung pula dito sa ngipin mo? Lip tint? Ayun. Isang beses lang siya kumain ng baboy dyan. Oh, sige siya. Hindi na siya kumain ng baboy. Kumbaga, suma total, Uminom siya ng soft. mahilig ka sa tsokolate siguro, kaya sa candies, pero hindi ka mahilig magsipilyo araw-araw. Tingin ko yun yung dahilan. Okay. Ilang taon ka na, te? 18 po. Mag-aasawa ka sa future? Talagang mataas din, no? Mag-aasawa ka sa future? Yung pala may asawa na eh. Mag-aasawa ka ba? Ano ba lang, 25 ka na, mag-aasawa ka. Magkakaanak ka, malamang. Yung nangyari sa ngipin mo, huwag mo nang pabayaang mangyari sa mga magiging anak mo. Kung magkagayon, doon ako maniniwala, natutunan mo yung leksyon. You learned the lesson. Na yung lesson, kumbaga, na hindi okay yung maagang matanggalan ng ngipin, lalo na sa harapan. Kasi, nakakatanda yan. Pagka nabunutan ka ng ngipin sa harap, excuse mababawasan yung kagandahan mo. May namba siya akin eh, sa Facebook. Sabi ko, pag napustiso ka, papangit ka. Binash ako. Ang ibig ko lang sabihin, mababawasan yung ganda mo. Ano ba ang ganda mo? 10. Magiging 8 na lang ganda mo. Kunyari, 10 yung perfect score. Naging 8 na lang kasi nabunutan ka ng front teeth. Ayun. Yun yung ibig ko sabihin ng papangit ka. Naniniwala ka ba papangit ka? Opo. Pag na, Pangit na po. pangit pa. Naniniwala. Ang saklap, di ba? Pero kung halimbawa pangit ka, pero magandang ngipin mo, ganda ka nun. Pag ngumiti ka, confident ka, hindi ka nag-aalalang mahulog yung pustiso mo, ganun. Kaya kita kinakausap ng ganito, baka sakaling tumimo sa isip mo yung aking pang-ookray. At sa future nga, pag nagkaroon ka ng anak, yung nangyari sa ngipin mo, huwag mangyari sa magiging anak mo dahil aalagaan mo yung ngipin ng magiging anak mo. Yun yung gusto ko ipunto. Okay, ate. Sobrang na yung pang-okray ko sa'yo. Huwag kang magagalit ha. Gusto ko lang mahinto na tong mga dental caries na to. Ate, ka. Sakit eh. Sige na te ah. Papente. Okay te. Kagat ka te. Te, kagat. Okay, get well ate ha. Get well soon. May bagang pambubunutin. Paano yan? Hindi ka pa makakapagpagawa ng pustiso. Di ba? Kasi,
kung meron pang bubunutin dito sa kanan bagang tsaka kaliwa, oo, di ba? So, kailangan mabunot mo na lahat yung dapat bunutin. So, magpe-face mask ka muna. Uy. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Tsaka cotton. Ito na. Wait lang. Kunin ko na to. God, mas malaki yung carpet eh. Ay, sorry. Dalawa lang. Yung dalawang iiwan ko. Isa pa. Isa pa. Maliit. Kuya, bulak. Okay, kagat ka kuya. Wag labi. Tapos sarado bibig. Sarado lips. Okay, get well kuya. Get well soon. At anong edad mo? 50? 54. Pero kung senior ka, hindi kita talaga bubunutan. Baka, oo nga eh. Kaya nga bubunutan kita eh. Kahit mataas BP mo eh. Kasi baka nakakaya naman kay ate. Sabihin niya, ba't ito, mataas BP binunutan mo? Nagpaparinig lang ako sa kanya na pagka senior, hindi ko bubunutan. Okay ka lang? Sige. Tahimik eh. Tagal-tagal nga, dito ko lang bumunutan. Wag mo hawakan. Wag kagat labi. Ayan, kagatin. Get well ate. Bunutan ko na dati. Sige. Ano mo si Junior kapatid? Asan? Sa labas. Sira. Okay. Okay na yan. Get well ate. Get well.